Mga kapuso, maging alerto pa rin tayo dahil bahagyang lumakas ang bagyong Goring habang patuloy na tinutumbok ang extreme northern Luzon. At kumpara kahapon, nadagdagan po ulit ang wind signals na itinaas ng Pag-asa. Dahil sa bagyong Goring, nakataas ang signal number 4 sa northeastern portion ng Babuyan Islands. Signal number 3 sa southern portion ng Batanes at natitirang bahagi ng Babuyan Islands. Signal number 2 naman sa northeastern portion ng mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Batanes, northern portion ng Ilocos Norte at ng Apayao. Habang signal number 1 naman sa northern at eastern portion ng Isabela, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, iba pang bahagi ng Cagayan at Apayao, pati sa northern portion ng Abra at Kalinga. Huling namataan ng Typhoon Goring sa layong 165 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Dahil nananatili sa dagat, bahagyang lumakas ulit ang bagyo. Taglay nito ang maximum winds na 165 km per hour at pagbugsong aabot sa 205 km per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 10 km per hour. Ayon sa Pag-asa, maaaring ngayong gabi o bukas ng umaga ay dadaan ang bagyong Goring malapit sa Babuyan Islands. Pero hindi rin inaalis ang posibilidad na mag-landfall ito. Inaasahan namang lalabas yan ng PAR bukas ng gabi o Huwebes ng umaga. Habang papalabas ng PAR ang bagyong Goring, unti-unti namang lumalapit sa ating boundary ang tropical storm na may international name na Hai-Quay. Sabi ng Pag-asa, bukas ito inaasahang papasok sa PAR at tatawagin sa bagyong Hana. Sa ngayon, mababa ho ang tsansa na mag-landfall ito pero patuloy nating imomonitor. Bukas naman, asahan pa rin ang maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil sa bagyong Goring at habagat. Kung titignan ho natin ang datos ng Metro Weather, bukas ng umaga may matitinding ulan na ho sa Northern Luzon at Mimaropa. Kaya sa mga kapuso natin dyan, maging alerto sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Uulan na rin sa ilang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, pati sa ilang bahagi ng Bicol Region pagsapit ng hapon. Sa Metro Manila naman, mataas po ulit ang tsansa ng ulan bukas. Kaya sa mga estudyante at teachers na magko-commute, magbaon ng payong o kapote para iwas hassle ho sa biyahe. Sa mga taga-Visayas, inaasahan pa rin ang halos maghapong ulan sa ilang bahagi ng Panay Island at Negros Provinces, pati sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Central Visayas. Para naman sa mga kapuso natin sa Mindanao, mababa ang tsansa ng ulan maliban lang sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga na makakaranas ho ng mahihina at kalat-kalat lang na ulan sa hapon. Samantala, paalala ulit sa mga mangingisda o sa may sasakyang pandagat. Maalon at delikado pa rin maglayag sa mga baybayin ng Luzon at Visayas, gayon din ho sa ilang bahagi ng Mindanao. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Mga kapuso, maging updated sa ulat panahon 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso naman natin abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.